Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2626-2630. Ang buhay na rebulto ng mga Earthlings. Boom boom boom. Saglit, parang may 1,000 kulog na tumatama sa ulo ko. Sina Yang Yiyo at Teng Shi ay inibing sa ilalim ng kulog. Walang paraan upang itago, at walang paraan upang itago. Walang mapagtataguan, at ang langit ay puno ng kulog. Lahat. Ang magagawa ni Yang Yiyo ay buksan ang kanyang buong depensa para lumaban. Gayunpaman, hindi ito gumana. Sa ilalim ng kulog, ang lahat ng kanyang mga depensa ay lubhang mapatla. Para sa ilang sandali, naparalisa ang kanyang buong katawan at bumagsak sa lupa. Naisip niyang na sa pagkakataong ito ay mapupunta siya sa isang hindi maibabalik na sitwasyon. Ngunit nalaman niyang may malay pa rin siya at hindi namatay, o nahimatay. Guro. Guro. Si Teng Shi sa gilid ay diretsyong nakahiga sa lupa at gumawa ng tunog. Hindi patay. Hindi malay na tanong ni Yang Yiyo kay Teng Shi. Mukhang hindi pa patay ang amo, pero manhid ang buong katawan niya. Sagot ni Teng Shi. Nagmuni-muni rin si Yang Yiyo nang marinig niya ito. Talagang hindi siya patay sa kabila ng matinding lakas ng kulog ngayon. Ngayon ay manhid na ang kanyang katawan at hindi makagalaw. Hindi ito sikat. Ito ay naging kakaiba sa kanya. Sa isang kisap mata, naintindihan niya ng kaunti. Sinabi ni Yu Linglong na ito ay isang kapaligiran ng virtuality at katotohanan. Sa ganitong kapaligiran, kung mas sineseryoso mo ito, mas magkakatotoo ito. Kung hindi, ito ay maaaring isang ilusyon lamang. Ngunit sino ang maaaring ganap na ituring ang isang tunay na virtual na mundo bilang walang laman? Anyway, naramdaman niyang imposible iyon. Maliban kung walang laman at dugong emosyon. Mapait siyang ngumiti at sinabi kay Teng Shi, virtual at totoo, totoo at virtual, lahat ng ito ay isang ilusyon. Hanggat hindi mo ito sineseryoso sa iyong puso at itinuturing ang lahat bilang ilusyon, kung gayon ang pag-atake ay isang ilusyon. Kung ituturing mo ito bilang totoo, kung gayon ang pag-atake ay totoo. Tumango si Teng Shi at sinabing, kaya nga. Master, ayon sa sinabi mo, hanggat wala tayong distraction sa ating mga puso, direkta tayong makakaalis sa virtual at totoong mundong ito, tama ba? Sinabi ni Yang Yiyo, sa teorya, ganoon nga, ngunit hindi ganoon kadali. Bilang isang katawan ng laman at dugo, paanong walang mga distractions? Bueno, hindi natapos niyang ang kanyang pangungusap, at sa susunod na sandali ay ibinuko niya ang kanyang bibig at nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil nakita niyang nakapikit si Teng Shi at kumislap ng banal na liwanag, ngunit unti-unting nawala sa susunod na sandali. Diyos ko! Maya-maya, nagmura si Yang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Nawala talaga si Teng Shi sa harapan niya. Ito ay alam ni Yang Yiyan sa kanyang puso na nakita ni Teng Shi sa pamamagitan ng ilusyon at diretsyong lumabas. Tinamaan siya ng malakas. Siya. Hindi inaasahan na lalabas si Teng Shi ng ganoon kadali. Paano nito nagagawang mapahiya siya, ang master? Ito ay nakakahiya. Buti na lang at nag-iisa siya ngayon, at walang nakakakita sa pangit niyang mukha. Ngunit tiyak na dahil naiwan siyang mag-isa kaya hindi mapalagay si Yang. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari? Ang kulog sa salitang, sky, ay umiiral pa rin, at ang pangalawang alon ay maaaring bumaba anumang oras. Ngayon ay balisa si Yang, paano niya maaalis ang mundong ito? Si Yu Linglong ay hindi naapektuhan ng virtual at totoong kapaligiran. Alam ni Yang Yiyan na iyon ay dahil malakas ang kanyang sariling estado ng pag-iisip. Maaaring makalabas si Teng Shi sa isang iglap, na ikinagulat ni Yang. Kung iisipin, dapat ay dahil si Teng Shi, bilang isang demonyo, ay may simpleng pag-iisip at walang distractions. Siya ay may kalamangan, at naalis niya ang virtual at tunay na ilusyon sa isang iglap. Kaya ano ang susunod niyang gagawin? Hindi ako naniniwala. Kaya mo, pero hindi ko kaya. Nakatayo roon si Yang Yiyo, marahas na bumubulong sa kanyang sarili, ipinikit ang kanyang mga mata at sinusubukang alisin ang mga nakakagambalang kaisipan upang makita kung maaalis niya ang mundong ito ng ilusyon. Sa kasamaang palad, sinubukan niya ng mahabang panahon, ngunit hindi ito gumana. Sa huli, sumuko siya, dahil alam niya ang sarili niyang negosyo. Siya ay may napakaraming nakakagambalang mga pag-iisip at kinahuhumalingan sa kanyang puso, at kahit na napakaraming mga alalahanin, kaya hindi siya maaaring maging kalmado tulad ng tubig. Ito ay imposibleng maalis ang ilusyon sa pamamagitan ng walang nakakagambalang mga kaisipan. Maghanap tayo ng ibang paraan. Kung hindi, hindi siya makakalabas. Siya mismo ay isang taong nagpapahalaga sa mga emosyon, at ang mga emosyon ng tao ang tiyak na pinakamalaking distractions, kaya alam niyang hindi ito gagana. Ngayon ay wala sina Teng Shi at Yu Linglong, sa kanya nakasalalay ang lahat. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam ni Yang Yiyo na may isang paraan lamang, na puwersahang hatiin ang virtual at totoong mundong ito. Kung hindi, tiyak na hindi siya makakalabas, at walang ibang makakatulong sa kanya sa ilusyon, kaya ang sarili niya lang ang kanyang maaasahan. Paano ito masira? Hindi pa alam ni Yang Yiyo. Boom! Sa sandaling ito, nagsimulang magalit ang kulog sa kalangitan.
Papatayin ako ng tiyuhin mo, tumangala si Yang Yiyo sa lagay ng panahon at nagmura. Tila may regular na oras ang kulog sa kalangitan. Ngayon si Yang Yiyo ay walang oras para isipin kung paano lalampas sa mundong ito, ngunit isaalang-alang kung paano haharapin ang susunod na kulog. Bagamat ito ay totoo at virtual, hindi ito nagbabanta sa buhay na hampasin ng sabay-sabay, ngunit ito ay matatapos kung ito ay dumating ng ilang beses. Boom! Bitik, basag. Bueno, bumagsak muli, sumasakop sa buong mundo, at walang paraan upang maiwasan ito. Si Yang Yiyo ay hindi tumakbo, ngunit nakatayo sa lugar, naghihintay na bumagsak ang kulog. Alam niyang walang paraan para maiwasan ito. Isa itong fantasy formation kung saan nagkikita ang tunay at ang virtual. Kinakalkala nito ang isip at damdamin. Ito ay isang napakalakas na pormasayon. Akala niya dati ay karaniwan lang ang pagkakabuo ng mundong ito, ngunit ngayon ay tila minamaliit niya ang mga bayani ng mundo. Ang pagbuo na ito ay maaaring nakamamatay. Totoo at peke, totoo at peke, totoo at peke, pagkatapos pag-isipan ito, nagkamali si Yang Yiyo at hindi na kailangang ipagtanggol. Siya ay nagsusugal sa katotohanan ng pagbuo. Boom! Sa isang iglap. Tinamaan siya ng kulog at kidlat. Pumikit siya. Pakiramdam niya ay magiging abo na siya. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na sakit. Gayunpaman, sa isang saglit lang, nawala ang pakiramdam na ito. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at ang kulog ay nawala ng walang bakas. Ang madilim na ulap sa itaas ng langit ay nakatikip pa rin sa kalangitan, ngunit walang kulog na nakikita. Huho! Sa wakas, tama ang taya. Kailan? The real and the fake meet, the more you take it seriously, the more real it is. Kung iisipin mo ito bilang totoo, ito ay totoo, at kung iisipin mo ito bilang isang ilusyon, ito ay isang ilusyon. Wala namang sugat sa katawan niya. Tanging ang sakit na tumagos lamang sa kanyang kaluluwa ang sariwa pa sa kanyang alaala. Sa kabutihang palad, ang ilusyon ay ilusyon, at ang lahat ay nawala. Ngunit ang sumunod na hindi niya inaasahan ay nagsimula na ang lahat ng totoo at peke. Bagamat naglaho ang kulog sa itaas ng langit, ang buong mundo ay dumilim at dumilim. Walang kamalay-malay, tumingin siya sa malayo at natagpuan na ang ulap ay tumataas, at ito ay ang uri ng malabong fog. Sa hindi malamang dahilan, biglang tumalon ang kanyang puso, at nagkaroon siya ng masamang premonition. Bilang isang cultivator, ang mga premonitions ay kadalasang lubhang tumpak. Tiyak na, sa kanyang paningin, isang mapurol na tunog ang biglang umalangaw sa abot tanaw. Dong 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 dong. Sunod-sunod na irregular ang tunog nito, parang tunog ng mga yabag ng taong nakasuot ng mabibigat na baluti. Sa susunod na sandali, sa madilim na abot tanaw, nakita ni Yang Yiyo ang isang grupo ng mga itim na anino. Hindi sila matangkad. Isa o dalawa. Nasa lahat sila. Nang makalapit siya ay napabuntong hininga siya. Talagang mga duwende sila. Naisip niya agad ang Earth People. Wala pang kalahating metro ang taas nila, at miyembro sila ng tribo, ngunit hindi sila itinuturing na tao. Pagtingin muli, sila ay mga estatwa ng bato ng Earth People. My goodness, libu-libong rebeltong bato ang nabuhay. Sa isang kisap mata, napapaligiran na siya. Ang punto ay sila nga ay mga estatwa ng bato ng mga tao sa daigdig. Gumalaw sila ng napakatigas, hakbang-hakbang, at gumawa ng tunog ng dongdong. Hindi nakakagulat na para silang mga taong nakasuot ng mabibigat na baluti. Bagamat maikli ang mga rebeltong bato, may kaunting bigat ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Ang mga estatwang bato ay nagmistulang isang pangkat na nakakalat. Kapos lang sila sa armas, buti na lang at wala sila. Gayunpaman, kahit na ganoon, manhid ang anit ni Yang Yiyan. Naisip niya na ang mga mata ng mga batong estatwa na ito ng Earth People ay naging pula, at nakikita ni Yang Yiyan na sila ay ganap na totoo, hindi mga ilusyon. Kapag siya nilapitan niya ang bawat isa, nalaman niyang may kumikislap na pulang ilaw sa bawat isa sa kanila, katulad ng Phantom Stone sa kamay ni Yulinglong noon. Nadagdagan nito ang impluwensya ng ilusyon, na lubhang nakakatakot. Siya ay napapalibutan mag-isa, at ito ay isang kasinungalingan na sabihin na siya ay hindi nagpapanik. Ngunit walang paraan sa sandaling ito. Siya, makagat lamang ng bala at harapin ito. Sa isang pag-iisip, lumitaw ang madilim na baluti, at ang tibak na pumapatay ng dragon ay nasa kanyang kamay. Sa isang tiyak na sandali, gumalaw si Yang Yiyan. Hindi siya umupo at naghintay para sa kamatayan, ngunit kinuha ang inisyatiba upang makita kung ano ang maaari nilang gawin kung ang lahat ng mga bato na estatwa ng Earth People ay nasira. Boom! Bumaba ang isang espada at tinaga ang isang rebeltong bato. Sa sobrang lakas, hindi niya inaasahan na itinaas talaga ng rebeltong bato ang kamao para harangan ito. Ang mga spark ay lumipad kung saan-saan. Nagulat si Yang Yiyo. Bagamat hindi niya ginamit ang kapangyarihan ng Dao Sid sa espadang ito, ginamit niya ang lahat ng lakas niya, ngunit nakaharang talaga ito ng suntok ng estatwa ng bato. Sa sandaling ito, naramdaman niya ang malakas na hangin na nagmumula sa likuran. Mabilis na itinaas ni Yang Yiyo ang kanyang espada upang harangan ito at umiwas. Pero nanginginig ang kaliwang paa niya at muntik na siyang matamba.
Hindi niya inaasahan na ang mga batong estatwa na ito na tila matigas at mabagal na gumagalaw ay maaaring maging kasing bilis ng mga multo kapag naglulunsad ng mga pag-atake. Naramdaman niya ang pag-aapoy ng sakit sa kanyang binti. Siya tumingin sa ibaba at nakita na sila ay naninigarilyo, na parang nasusunog. Sa muling pagtingin sa mga estatwang bato na ito, lahat sila ay kumikinang na pula, at sila ay talagang parang apoy. Kakaiba naman. Mga masasamang hayop, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapatay. Itinaya rin niyang ang kanyang buhay. Sa isang pag-iisip sa kanyang isipan, binuhay niya ang binhi ng Dao, at ang 10 puno ng Dao sa kanyang katawan ay sumambulat, at itinaas niya ang kanyang espada at tumangay. Kabanata 2627, Nakakadurog ng Puso. Boom! Gamit ang kapangyarihan ng espada ni Dao Shu, ang sword energy ay na-crisscrossed, at ang sword energy ay magulo. Sa Dagandong, saan man dumaan ang enerhiya ng espada, ang mga estatwa ng bato ay nagkabasag ng sunod-sunod. Natuwa si Yang Yiyo, at lumabas na kung mas malaki ang kapangyarihan, mas epektibo ito. Gayunpaman, ang hindi niya napagtanto ay pagkatapos na mabasag ang mga estatwa ng bato, isang malabong pulang ambon ang naanod at sumanib sa nakapaligid na mundo. Ang mga ambon na ito ay direktang nabasag ng Magic Spirit Stone, na magpapalala sa epekto sa isip at magpapalala sa guni-guni. Sa kasamaang palad, hindi ito alam ni Yang Yiyo sa oras na ito, ngunit pagkatapos ng espadang ito, lalo siyang naging mabangis. Boom boom boom. Sa sunod-sunod na espada, inilunsad ni Yang Yiyo ang isang panig na patayan sa mga rebeltong bato. Bagaman mayroong libo-libo sa mga estatwang batong ito, sila ay naging mga durog na bato sa ilalim ng enerhiya ng espada ni Yang Yiyo. Makalipas ang kalahating oras, may mga tambak na durog na bato sa paligid ni Yang Yiyo, ngunit walang nakatayong estatwa ng bato. Sila ay lahat nabasag sa kanya. Ho! Napabuga siya ng maputik na hangin at tuluyang naalis iyon. Nung nakarelax lang siya, may kakaibang nangyari. Isang malakas na hangin ang umihip sa bukid. Ang graba at alikabok sa paligid niya ay lumipad sa kalangitan, at si Yang Yiyo ay nasakal ng alikabok. Ubo-ubo-ubo, pa-pa-pa. Tumalsik siya. Ang malakas na hangin ay umiihip pa sa oras na ito. Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Medyo malabo ang kanyang paningin, at ngayon ay mas lalong lumabo ang malakas na hangin sa bukid. Buzz buzz. Isang nanginginig na tunog ang dumating. Biglang tumalikod si Yang Yiyo at naglaslas ng kanyang espada. Naririnig niya na iyon ay ang panginginig ng lakas ng espada. Hindi niya inaasahan na may gagamit ng espada sa pag-atake sa kanya sa sandaling ito. Bang! Ang sapilitang pagbangga ng mga espada. Naglaslas siya gamit ang isang espada, ngunit may nakita siyang figure sa ulap. Ang figure na mahigit 10 metro ang layo ay medyo malabo sa fog, ngunit nakita pa rin ni Yang Yiyo na pamilyar ito sa unang pagkakataon. Nang siya ay natigilan, ang kabilang partido ay hamampas ng isa pang espada. Sa isang kisap mata, pumasok ang lalaki sa lugar na 3 metro sa kanyang harapan. Malinaw na nakita ito ni Yang Yiyo ngayon, biglang nanghina ang kanyang mga mag-aaral, at napabulalas siya sa gulat, ikalawang senior brother. Tama, ang taong ito ay ang kanyang pangalawang nakatatandang kapatid na si Xing Chenzi. Gayunpaman, si Xing Chenzi ay walang ekspresyon sa kanyang mukha sa sandaling ito, at sinaksak siya ng isang espada. Sa sandaling ito ng pagkagambala, ang espada ni Xing Chenzi ay umabot sa kanyang puso. Si Yang Yiyo ay bumalik sa kanyang katinuan, at wala ng oras para umiwas, ngunit ang kanyang katawan ay nasa gilid. Biglang sumakit ang kanyang balikat. Ang sword energy ni Xing Chenzi ang tumusok sa kanyang balikat at sinaksak siya palabas. Bang! Hindi mahalaga na siya ay nahulog sa lupa 20-30 metro ang layo, ngunit may isang tunay na madugong butas sa kanyang balikat, at ang dugo ay umaagos. Ito ay isang tunay na pinsala. Nakaramdam si Yang Yiyo ng lamig sa kanyang puso. Pagkatapos ay natagpuan niya na ang enerhiya ng espada ay maliwanag sa kanyang paningin. Ang pangalawang senior na si Brother Xing Chenzi ay muling nilaslas ng espada. Sa sandaling ito, si Yang Yiyan ay naglakas loob na hindi ito basta-basta. Dahil sa pananakit ng kanyang balikat ay medyo napalinaw ang kanyang nahihilo na ulo. Tumalon siya, ngunit pinaikit ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang pangalawang kapatid na si Xing Chenzi na umaatake sa kanya at sinabing, "Damn it." Sa sandaling ito, nagising siya sa ilalim ng epekto ng sakit. Alam niya na ang pangalawang kapatid na lalaki sa kanyang harapan ay hindi ang pangalawang kapatid, ngunit isang ilusyon, o isang taong nilikha ng mundong ito ng mga porma sayon. Talagang peke iyon. Maaaring hindi pa umakyat ang kanyang pangalawang kapatid sa sandaling ito. Paanong nasa God Realm pa rin siya at narito? Ito ay dapat na isang nilalang na nilikha ng mundo ng ilusyon. At ang pangunahing punto ay ang lakas, na talagang maihahambing sa kanya. Siya ngayon ay nasa gitnang kaharian ng hari ng Diyos. Kahit na umakyat ang pangalawang kapatid sa God Realm, talagang imposible para sa kanya na magkaroon ng lakas ng isang God King. Kaya walang duda na peke ang pangalawang kapatid na mukhang cold sa harap niya. Galit na galit si Yang. Dahil may pangalawang kapatid. At hiniling niya sa pangalawang kapatid na ito na patayin siya, at hayaan ang kanilang mga kapatid na makipaglaban sa isa't isa, na itinuturing na isang bawal para sa kanya. Sa malamig na singhot, pinaandar ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword,
at ang kapangyarihan ng Dao Seed ay sumabog. Ang kapangyarihan ng 10 puno ng Dao ay nagsanib sa isa sa sandaling ito. Sa pagtingin sa pangalawang nakatatandang kapatid na lalaki sa kanyang harapan na may hawak na espada, umungal si Yang Yiyo, ang mga binhi ng Dao ay nagsanib sa isa, at pumapatay. Pinatay niya ang pangalawang nakatatandang kapatid sa kanyang paningin gamit ang isang espada. Bagamat naramdaman niya na ang pangalawang kapatid na ito ay isa ring hari ng Diyos, ito ay isang pangkaraniwang kapangyarihan ng mahika ng Diyos na hari. Pagkatapos niyang gamitin ang kapangyarihan ng binhi ng tao, natural na mas malaki ang kanyang lakas kaysa sa kabilang partido. Boom! Nag-interact silang dalawa. Isang dagandong ang yumanig sa lupa. Direktang winasak ng Dragon Slaying Sword ang sword energy ng pangalawang kapatid, at ang natitirang kapangyarihan ay nahulog sa pangalawang kapatid. Sa isang putok, nawala ang pangalawang kapatid. Nakita ni Yang Yiyo na isa nga itong ilusyon. Gayunpaman, bago makahinga ng maluwag si Yang Yiyo, muling lumitaw ang mga figures sa mga nakapaligid na lugar. Pero sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang nagalit. Ang dragon ay may reverse scale at mamamatay kapag ito ay hinawakan. Nadama niya na ang mundo ng ilusyon sa pagitan ng katotohanan at ilusyon ay ganap na naantig sa kanyang reverse scale. Bagamat alam niyang ilusyon lamang ang lahat ng ito, hindi pa rin niya maitago ang galit. Dahil ang mga figures sa paligid niya ay pawang mga pamilyar na tao, kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Mga magulang, asawa, anak, kaibigan, kapatid, at iba pa. Lahat sila ay mga taga-Yunmen. Ama, tito, Yuner. Kaaway ko, sa wakas nahanap na kita. Junior brother, long time no see. Junior kuya, bakit hindi mo hintayin si senior sister? Guro, pinamukha mo ang iyong mga disipulo ng napakahirap. Guro, guro. Sa tuwing tumutunog ang pamilyar na boses, nanginginig ang puso ni Yang Yiyo. Maraming mga bata, Tuan Chuan Yuan Yuan, pamangkin na si Xiao Manman, 4 na alagad na sina Dugo Hui Wujian, Wang Zhongren, Meng Tian ay nandoon lahat. Isang grupo ng kababaihan na pinamumunuan ni Zhao Nan, mga magulang, Liu Ziki, at iba pa. Ang panganay na kapatid na lalaki, ang bunsong kapatid na babae, isang grupo ng mga matatanda ng Yunmen. Zi Pagsulato, Niu Duzi, Xiao Fengwang, Daor, Hao Dudo, at iba pa. Lahat ay lumitaw ng paisa-isa. Bawat isa ay kamag-anak o kaibigan, lahat ay pamilyar na tao. Pinalibutan niya sila, at may mga pamilyar na tao sa paligid niya. Galit na galit si Yang Yiyo. Bagamat alam niyang ilusyon ang mga taong ito, hindi pa rin niya maiwasang makaramdam ng matinding emosyon. 4 o 5,000 taon na ang nakalipas mula nang umakyat siya sa God Realm. Hindi niya na-miss ang lahat, kasinungalingan iyon. Ngunit naniniwala siya na balang araw, ang mga tao mula sa Cloud Gate sa ibabang bahagi ng mundo ay aakyat sa kalaunan, at balang araw ay muli silang magsasama-sama at magkikita, ngunit hindi niya inaasahan na magkikita sila sa ganitong paraan ngayon. At alam na alam niya sa kanyang puso na gusto niya silang patayin. Bagamat isa itong ilusyon, tiyak na hindi siya magiging komportable sa kanyang puso. Sa sandaling ito, si Yang Yiyu ay may lahat ng dahilan upang maniwala na ang mundong ito ng realidad at ilusyon ay tiyak na kontrolado ng isang tunay na nilalang matagal na ang nakalipas, kung hindi, ang isang simpleng ilusyon na hanay ng mundo ay hindi magagawang kopyahin ang lahat ng mga taong pinapahalagahan niya sa kanyang mga mata. Bagaman ang mga ilusyon ay nakakaapekto sa isip at sumilip sa puso, hindi sila maaaring maging napakaselan. Dapat mayroong isang tunay na nilalang na kumokontrol sa mundong ito ng katotohanan at ilusyon. Damn it, galit na galit si Yang Yiyu kaya nagmura siya. Sa oras na ito, humakbang si Junior Sister Jizik siya at sinabing, Junior Brother, ano ba? Hindi mo ba kami nami-miss? Kinagat ni Yang Yiyu ang kanyang mga ngipin at sinabi, gusto ko. Kahit alam niyang ilusyon ang Junior Sister, sinagot pa rin niya ito. Hehe, yun pala ang Junior Master ko. Hindi natapos ni Jizik siya ang kanyang pangungusap. Pagkalapit ni Yang Yiyu, bigla niyang sinampal si Yang Yiyu. Boom! Paanong hindi magiging handa si Yang Yiyu? Nang lapitan siya ng Junior Sister, alam niyang aatake ito. Bilang ganting pag-atake, sinampal niya ito ng malakas at napatumba. Lumipad pa atros si Jizik siya sabay sigaw. Junior brother, ang lakas ng loob mo. Sa sumunod na sandali, ang panganay na nakatatandang kapatid na si Yun Changsheng ay umungal at umatake. Inihagis ni Yang Yiyu ang isang espada sa kanyang backhand at pilit siyang pinaatras. How dare you attack your senior brothers and sisters, you weak? Ako, ang master ng ibon, ay hindi makatiis. Lumipad ang magkahalong buhok na ibon at ibinuka ang bibig nito upang bumulwak ng apoy kay Yang Yiyu. Ngumisi si Yang Yiyu, napakabuti, natutunan mo pa nga ang Golden Crow Fire ng ibon na may halong buhok, ngunit nakakalungkot na hindi totoo ang ilusyon, sirain mo ito. Gumalaw ang puso ni Yang Yiyu, at itinaas niya ang kanyang kamay upang salubungin ang apoy na ibinuga ng ibon na may halong buhok, at ang kapangyarihan ng katangian ng tubig ng puno ng binhi ay umakyat. Sa huling pagsusuri, lahat ng bagay sa mundong ito ay batay pa rin sa mga ilusyon at natural na hindi maihahambing sa tunay na kapangyarihan ng mahika sa kanyang katawan. Ang isang haligi ng kapangyarihan ng tubig ay lumabas, direktang nilubog ang magkahalong buhok na ibon at agad itong winuwala.
Kuya, pinatay mo talaga ang ibon na may halong buhok. 10,000 taon na itong kasama mo. Napakalupit mo. Naiinis ako sa'yo. Hindi na kita kapatid. Sabay na tayo. Sa sandaling ito, ang maliit na phoenix ay nagbago sa kanyang tunay na anyo, at nagsalita na may apoy na tumataas mula sa katawan nito. Nang magsalita ang maliit na phoenix, ang Daor, ang Guya, ang Loach, ang Cloud Thunder Beast, at iba pang mga hayop sa paligid nito ay nagsimulang umatake kay Yang Yiyo. Haha, parang ganun talaga. Ngumisi si Yang Yiyo, ngunit biglang umungol, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng banal na liwanag, at ang 10 magagandang katangian ng Dao species sa kanyang katawan ay sumabog. Nakasuot siya ng maitim na baluti, at ang lakas ng espadang pumapatay ng dragon sa kanyang kamay ay magulo, bagyo, ang Dao ng 5 elemento, ang pagbaliktad ng Yin at Yang. Ganap niyang pinasabog ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ng Dao, at habang kumakaway, isang serye ng attribute mana ang umatake mula sa lahat ng direksyon. Dahil napapaligiran siya ng sarili niyang mga hayop. Siyempre, alam na alam niya na lahat sila ay peke, at ang lahat ay ilusyon nila. Ang totoong maliit na phoenix at si Daor ay hindi kailanman sisilakay sa kanya. Sa ilalim ng biglaang pagsabog, nagkaroon ng patuloy na dagandong. Ilang sandali, sumiklab ang banal na liwanag, at patuloy ang pag-iyak. Sa susunod na sandali, nawala ang maliit na phoenix at iba pang mga hayop. Nagkaroon ng sandali ng kaguluhan sa field. Pero sinira pa rin niya. Ngunit sa sumunod na segundo, bahagyang nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Dahil hindi ko alam kung kailan, lumitaw si Jiaonan at isang grupo ng mga babae sa tabi niya. Yanzi, sinapian ka ng Diablo, na talagang nakakadismaya sa akin. Sabi ni Jiaonan. Sir, ano pong nangyayari sa inyo? Inaatake niyo rin ang sarili ninyong mga tao. Si Kier ang nagsalita. Sinabi rin ni Dugu Walking na hindi makapaniwala, Yanzi is US. Yanzi. Nagsimulang atakehin ng mga babae ang puso. Pagkatapos ay dumating ang mga magulang. Yuner, gumising ka, bakit mo sinasalakay ang sarili mong tao? Pare, ano bang nangyayari sa'yo? Natatakot ako. Nagsalita ang anak na babae na si Yuan Yuan. Ilang sandali, ang lahat ay lumabas na may pagkondena at lumapit sa kanya ng hakbang-hakbang. Talagang natarante si Yang Yiyo ng kaharap nila. Kahit alam niyang peke ang lahat, hindi pa rin niya matiis na atakihin ang sarili niyang mga babae, anak, o maging ang mga magulang. Puff! Isang espada sa likod niya. Nakaramdam ng kirot si Yang Yiyo. Paglingon niya, ang anak niyang si Tuan Chuan ang nakabangga sa kanya. Siya ay malubhang nasugatan. Bang! Isang suntok sa dibdib. Sa pagkakataong ito ay ang pag-atake ng kanyang pamangkin na si Xiao Manman. Iniluwan ni Yang Yiyo ang isang subo ng dugo. Sincere siya sa mga sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang Chen Kunpot sa kanyang kaliwang braso ay biglang uminit. Biglang may damaloy na init sa buong katawan niya. Naging malinaw ang kanyang isip, at nang muli siyang tumingin, nagulat siya. Ang mga kamag-anak at kaibigan sa paligid niya ay pawang mga pulang ambon, mga ambon na hugis tao, ngunit may isang pagbubukod. Ang taong ito ay ang nakababatang kapatid na si Jizik siya na binugbog niya noon. Sa sandaling ito, si Jizik siya ay tila isang dwarf na nagbago, na may dugo at chi, malinaw niyang nararamdaman ito. Ako. Nahulaan noon na may kumokontrol sa mundong ito ng katotohanan at ilusyon, at ngayon ay tila tama siya. Ano? Pinahintulutan siyang makita ng malinaw ang asensya ay ang Hanyuan Chi sa Chen Kunpot. Sa kritikal na sandali, muling lumitaw ang Hanyuan Chi sa sarili nitong. Sa sandaling ito, naramdaman ni Yang Yiyo na pinupuno ng Hanyuan Chi ang kanyang buong katawan, at may kapangyarihan siyang wasakin ang mundo. Tumingin sa paligid, ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang sarili, karapat-dapat na masaktan na makita ka, ngunit tapusin na natin ito ngayon. Nagulat siya at sinabi sa malalim na boses, broken. Ang banal na liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan, at sa ilalim ng basbas ng Hanyuan Chi, ito ay sumabog na may 1,000 talampakan ng liwanag. Pagbutas sa buong mundo. Sa isang iglap, ang madilim na ulap ay nawala, at ang lahat ng mga ilusyon na tao ay naging ambon at direktang sumangga. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nasa rebeltong bato pa rin siya, ngunit may mga bitik ang bawat rebeltong bato. Ang mga boses ni Yu Linglong at Teng Shi ay nagmula sa malayo. Yanzi, Guro. Ngumisi si Yang Yiyo, sa wakas, ang ilusyon na mundo ng realidad at ilusyon ay nasira, at ako ay nakalabas na. Lumapit sina Yu Linglong at Teng Shi. Okay ka lang ba? Umiling si Yang Yiyo at sinabing, okay lang. Sira ang formation, pwede na tayong lumabas. Sabi ni Yu Linglong. Tumingin si Yang Yiyo sa isang estatwa ng bato sa di kalayuan at sinabi sa malamig na boses, natatakot akong maghintay tayo. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan hanggang sa matagpuan ang salarin. Basta. Nang matapos siyang magsalita, isang batong estatwa ng Earthman sa di kalayuan ang nabuhay at mabilis na tumakbo palayo. Malamig nang umuso si Yang Yiyo, gusto mong tumakbo. Hindi pwede. Manatili ka rito. Sa isang malamig na senggal, nilaslas niya ng espada. Ang espada na may espada ni Hanyuan Yiki ay direktang nahulog sa katawan ng estatwa ng bato sa di kalayuan. Bang! Ah!
Sumabog ang rebeltong bato na 100 metro ang layo at sumigaw. Biglang duguan ang isang duwende at bumagsak sa lupa. Ang sumabog ay isang patong lamang ng mga natuklap na bato, o isang kabibi ng bato, at sa loob ay isang dwarf na may laman at dugo, o mas tumpak, isang taong lupa. Ang dahilan kung bakit nakikita ito ni Yang Yiyo sa isang sulyap ay dahil nakita niya ito pagkatapos kumalat si Han Yuan Yiki sa buong katawan niya, at ang dwarf sa estatwa ng bato ay ang nakababatang kapatid na babae na nagbago sa mundo ng ilusyon. Kung hindi dahil sa Han Yuan Yiki sa kanyang katawan, wala talaga siyang makikita. Ngayon ay binaba niya ito ng isang suntok. Ang kasuklam-suklam na duwende ay talagang nagpanggap na kanyang maliit na kapatid na babae, at binago pa ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan para sa kanya upang patayin, na talagang isang nakakadurog na hakbang. Kung wala siyang Han Yuan Yiki, siguradong babagsak siya ngayon. Kabanata 2628 Earth Essence at Phantom Spirit Bead. Naunang sumugod si Teng Snake at direktang kinokontrol ang dwarf. Si Yang Yiyo at Yu Linglong ay humakbang pasulong at tiningnan ang nasugatang duwende, o ang Earthman, na tila walang pinagkaiba sa lahi ng tao, maliban na siya ay maikli, halos kalahating metro ang taas, ngunit ang kanyang mga braso at binti ay mas makapal at mukhang napakalakas. Matapos kontrolin ni Teng Snake, nakayuko lang siya sa lupa, nakatingin kay Yang Yiyo na may pares ng mga mata na puno ng takot. Mukhang hindi masyadong magaling ang Taoism mo, pero muntik muna akong mabigla hanggang mamatay. Ang galing mo talaga. Tinitigan ni Yang Yiyo ang Earthman at nagsalita. Sa katunayan, sa kanyang mga mata, ang antas ng paglilinang ng Earthman na ito ay ang pinakamataas na antas ng Hari ng Diyos, ngunit iniisip ang tungkol sa nakaraang mundo ng ilusyon ng katotohanan at ilusyon, mayroon pa rin siyang nagtatagal na takot. Sa lohikal na pagsasalita, ang gayong malaking labanan ay tiyak na hindi isang bagay na magagawa ng dwarf sa harap niya na may lamang antas ng paglilinang ng Hari ng Diyos. But it should be, anyway, ang dwarf na ito lang niya. Ang kanyang kaluluwa ay napakalakas at iba sa mga ordinaryong tao. Si Yu Linglong ang nagsalita. Kapangyarihan ng kaluluwa. Ungol ni Yang Yiyan. Nagpatuloy si Teng Shi, guro, ang Earthman na ito ay dapat na nagsasanay ng paraan ng kaluluwa. Naunawaan ito ni Yang Yiyan matapos itong marinig. Sinabi ni Teng Shi na ang sistema ng pagsasanay ng Eternal God Realm ay alinman sa pagsasanay sa paraan ng laman o sa pagsasanay sa paraan ng kaluluwa. Anyway, ang apat na yugto ay haantong lahat sa transcendence sa dulo. Ito ay katumbas ng tagumpay ng banal na mundo, at sa wakas ay ang hybrid transcendence. Napaisip si Yang Yiyan at sinabing, ngayon lang, halos patayin na ako ng virtual at totoong mundo. Direkta itong napalitan ng pag-atake sa akin ng mga kamag-anak at kaibigan ko, at lahat sila ay may lakas ng God King. Mukhang hindi ito kayang gawin ng duwende na ito. Nga pala, anong nangyari sa inyong dalawa ngayon? Sa wakas, nagtanong si Yang Yiyan tungkol sa sitwasyon ni Yu Linglong at Teng Shi. Sinabi ni Yu Linglong, pagkatapos ma-activate ang illusion array, bitrap nito ang mga manlalaro. Natigilan si Yang Yiyan at sinabing, ibig sabihin, kung sino ang maaapektuhan ang isip ay tatarget, at ikaw na hindi apektado, okay ka lang ba? Well, okay lang talaga ako. Noong mga oras na iyon, huminto ang lahat ng mga estatwa ng bato, at naghanap kami ng mga paraan para masira ang array, ngunit sa kasamaang palad ay walang clue. Pagkalipas ng 10 taon, biglang lumitaw si Teng Snake. Naghanap kaming dalawa ng paraan para masira ang array, umaasang masira ang array at iligtas ka. Teka, sabi mo nung lumabas si Teng Snake, makalipas ang 10 taon. Nagtatakang tanong ni Yang Yiyan. Oo, guro, hindi ako makapaniwala noong una, ngunit iyon ang katotohanan. Napakabilis na lumipas ng oras sa mundong iyon ng ilusyon. Pagkalabas ko, 100 taon na rin ang lumipas mula nang lumabas ka, guro. Sabi ni Teng Snake. Nanlaki ang mga mata ni Yang Yiyan. Pakiramdam niya ay 1 o 2 oras lang ang lumipas, ngunit hindi niya inaasahan na 100 taon na pala ang lumipas. Nakakatakot pa rin ang ilusyon. Nagpatuloy si Yu Linglong, ang Earthman na ito ay dapat magkaroon ng ilang makapangyarihang kayamanan na maaaring lumikha ng mga ilusyon. Kung pinagsama sa kanyang makapangyarihang kontrol sa kaluluwa, lubos na posible na lumikha ng isang mundo ng ilusyon na parehong totoo at peke. Nahulog si Yang Yiyan sa dwarf sa isang iglap matapos itong marinig. Ang nagpupumiglas na duwende sa lupa ay biglang nataranta. Naiintindihan mo ba ang sinasabi namin? Tumingin si Yang Yiyan sa dwarf. Hindi nagsalita ang kabilang partido. Sa totoo lang, simula pa lang ng meeting ay hindi na umimik ang duwende bagkos ay pumiglas at sumisigaw. Huwag kang magsalita, okay. Ngumisi si Yang at sinabi kay Teng Shi, pakitaan mo siya ng kulay. Ah, Master, wala akong kulay, medyo nalilito si Teng Shi. Hindi katakataka, ang taong ito ay nasa Eternal God Realm, hindi gaanong nakikipag-ugnayan sa mga tao, at dumarating at umaalis ng mag-isa. Normal para sa kanya na nahihirapan siyang intindihin ang mga salita ni Yang Yiyan. Hindi napigilan ni Yu Linglong na halos matawa nang marinig ang mga salita ni Teng Shi. Galit na galit si Yang Yiyo kaya pinandilatan niya si Teng Shi at sinabing, sino ang nagtanong sa iyo na maging masama? Hahayaan kitang bugbugin siya. Oh, so ayun, naiintindihan ko,
Hehe, sa wakas ay natauhan na si Teng Shi. Sa susunod na sandali, nagsimula ang kinang. Sa ilalim ng pagpapahirap ni Teng Shi, paulit-ulit na tumili ang duwende. Diyos, Diyos, iligtas mo ang aking buhay. Sa wakas ay humingi ng awa ang duwende at nagsalita. Pagkatapos ay sinenyasan niyang Yiyu si Teng Shi na huminto. Anyway, ang dwarf ay nasugatan niya ng husto noon. Alam niyang kahit na siya ay isang Diyos, hindi siya makakapit ng matagal, hindi pa banggitin na ang kanyang pisikal na katawan ay hindi masyadong maganda, at ang kanyang kaluluwa lamang ang malakas. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong pangalan, may balak ka ba laban sa akin? Tanong niyang Yiyu sa duwende. Ang dwarf, na pinahirapan ni Teng Snake hanggang sa kalahati na lang ng kanyang buhay ang natitira, ay natuto ng kanyang leksyon at nagmamadaling nagsabi, sa pag-uulat sa Panginoon, ako ay mula sa tribong Earthman, ang pangalan ko ay Tu Jingyuan, at ako ang Diyos ng lupain ng Divine Medicine Garden sa Witch King City. Inutusan akong bantayan at salakayin ang aking banal na gamot pakiusap. Buhay ko, Tu Jingyuan, Land God. Naging interesado siyang Yiyu, sino ang nagkanan sa iyo bilang Land God? Si Tu Jingyuan, na nag-aangking mula sa tribong Earthman, ay natigilan, at pagkatapos ay nagsabi, syempre ang Panginoon ng Witch King City ang nagkananay sa iyo. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya, ako ay namamana. Ipaliwanag mo ng malinaw. Umirap siyang Yiyu. Lumiit ang leeg ni Tu Jingyuan at sinabi niya, sa katunayan, ako lang ang nakaligtas sa aking sangkatauhan. Natural, minana ko ang posisyon ng Land God at patuloy na binabantayan ang Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Pagkatapos ay nagsimulang magkwento si Tu Jingyuan ng paunti-unti. Hindi siya inistorbo niyang Yiyu at ng iba pa. Walang magawa sa ngayon, kaya okay lang na huminto. Tao man, Diyos o demonyo, basta ito ay isang buhay na nilalang na may laman at dugo, sila ay may pusong tsismosa. Siyempre, para kina Yang Yian at Yu Linglong, ang pakikinig sa higit pang mga kwento ay makakatulong sa kanila na mas maunawaan ang Eternal God Realm. Iyan ay isang magandang bagay. Paputol-putol na sinabi ni Tu Jingyuan ang kwento sa loob ng kalahating oras bago siya natapos. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian na ang taong ito ay ang pangalawang henerasyon ng Earth People Clan at minana ang lahat mula sa Earth People Clan. Ayon sa kwento ni Tu Jingyuan, ang Earth People Clan ay talagang may maliit na populasyon, halos 100 tao lamang. Sa pinakamaaga, sumuko sila sa Lord of the Witch King City at binantayan ang Divine Medicine Garden para sa Witch King City. Sila ay nakanonize bilang Diyos ng Divine Medicine Garden ng Panginoon ng Lungsod. Sa huling pagsusuri, dapat itong banggitin dito na sa Kaitian era ng Eternal God Realm, ang mga maaaring maging Panginoon ng isang lungsod, lalo na ang Giant Witch Clan, ay makapangyarihan at may background, dahil ayon kay Tu Jingyuan, sa Kaitian era, mayroong dalawang pangunahing puwersa sa mundo, ang isa ay sumasakop sa langit at ang isa ay sumasakop sa lupa. Ang hari sa lupa ay natural na ang Giant Witch Clan, kaya ang mga maaaring maging Lord of the City sa Giant Witch Clan ay dapat na napakahusay, kilala bilang Royal Family, at namamahala sa lupa, at natural na may kapangyarihang mag-canonize. Ang Earth People ay sumunod sa Panginoon ng Wuwang City at naging Land God na nagbabantay sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Bagaman siya ay isang menor de edad na opisyal, binabantayan niya ang isang mahalagang lugar, na sapat na upang ipakita na pinahahalagahan ng Panginoon ng lungsod ng Wuwang ang tribong ito, at tiyak na may kakaiba sa kanya. Tungkol naman kay Tu Jingyuan. Sa sakuna ng langit at lupa, mahirap ding takasan ang kanilang tribong Earth People, ngunit siya ay itinago ng kanyang tribo at nakatakas sa sakuna. Pagkaraan ng hindi mabilang na mga taon, muli siyang nagising, ngunit wala na ang kanyang mga miyembro ng tribo, at wasak na ang Wuwang City. Nag-iisa siya at walang mapupuntahan. Naalala lang niya ang responsibilidad ng kanilang tribo, na bantayan ang Divine Medicine Garden, at sa gayon ay minana ang lahat sa tribo. Hindi lang siya ang huling patriarch ng tribo ng Earth People, ngunit din ang Land God ng Divine Medicine Garden. Siyempre, ang punto ay siya ang namamahala sa kayamanan ng tribo, na siya ring kayamanan na ipinasa ng Panginoon ng Wuwang City sa kanilang tribo upang bantayan ang Divine Medicine Garden ng Phantom Spirit Divine Pearl. Sa kanyang sarili, ang kanilang Earth People tribe ay ipinanganak na may Earth attribute physique at Yuanshen, at ang kanilang talento ay ang kontrolin ng lupa. Bilang karagdagan, ang Phantom Spirit Divine Pearl ay may kapangyarihang lumikha ng mga ilusyon at ilusyon. Pinagsama, ito ay isang napakalakas na kontrol. Natutunan niya ang sining ng pagbuo, at sa hindi mabilang na mga taon, nang siya ay nababato, nagtayo siya ng daan-daang mga pormasayon upang protektahan ang hardin ng banal na gamot. Kung tungkol sa mga estatwa ng bato, sila ang kanyang mga obra maestra ng pagkawala ng kanyang mga tao. Inilagay niya sila dito upang alalahanin ang kanyang mga tao at upang bumuo ng isang malaking pormasayon ng virtual at tunay. Sa kasamaang palad, 10,000 mga estatwa ng bato ang sinira ni Yang Yian. Tulad ng para sa Phantom Pearl sa stone statue, ito ay isang maliit na butil lamang ng Phantom Pearl sa mga kamay ni Tu Jingyuan. Ang tunay na makapangyarihan ay halatang Phantom Pearl. Matapos marinig ito, nagningning ang mga mata ni Yang Yian, tinitigan si Tu Jingyuan,
at lihim na sinabi sa kanyang puso, ang buong angkan ay nawasak at siya na lang ang natitira. Maaari pa rin siyang manatili dito upang patuloy na bantayan at gampanan ang kanyang mga tungkulin. Hindi naman masama, maaari siyang ituring na tapat. Ang duwende na ito, bagaman siya ay isang Diyos na hari, ay maaaring gumanap ng malaking papel sa kanyang phantom control, sa paraang ito. Iniisip niyang kung paano tatanggapin si Tu Jingyuan, ngunit labis na kinabahan si Tu Jingyuan, sa takot na mapatay siya ni Yang Yian. Diyos, nasabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Maaari mo bang iligtas ang aking buhay? Si Tu Jingyuan ay natatakot sa kamatayan, at hindi siya maaaring mamatay. Siya na lang ang natitira sa Earthlings. Kung siya ay namatay, ang Earthlings ay extinct. Bukod dito, ang buong Earthlings ay nagbayad ng malaking halaga upang mapanatili siyang buhay. Hindi siya pwedeng mamatay. Kung siya ay namatay, siya ay magsisisi sa kanyang mga tao. I can spare you, but you have to submit to me. Are you willing? Sabi ni Yang Yiyo na may singkit na mga mata. Kabanata 2629, Earth Ancestral God Ginseng Fruit. Sa ganitong sitwasyon, si Tu Jingyuan ay isa lamang isda sa chopping board, maglakas loob na tumanggi. Sa pagharap kay Yang, gusto lang ni Tu Jingyuan na mabuhay ngayon, at nagmamadaling tumango at nagsabi, ang munting Diyos ay handang sumuko. Napakagaling niyan. Nasiyahan si Yang. Ngunit sa susunod na sandali, tumingin siya kay Tu Jingyuan, nakatitig sa kanya ng diretsyo, at ang huli ay nanginginig ang buong katawan kapag tinitigan ni Yang, at hindi maiwasang sabihin, Diyos, mayroon ka bang anumang mga problema? Gago ka ba? Sa tingin mo ba may problema? Ang pagsuko ba ay salita lang? Sabi ni Yang sabay pikit ng mata. Ang maliit na duwende ay dapat magkaroon ng saloobin upang sumuko, ibigay ang iyong marka ng kaluluwa, at mula ngayon maaari mong sundin ang Panginoon upang kumain at uminom, maunawaan. Si Teng Snake ay nagsalita sa gilid na parang credit. Sobrang nasiyahan si Yang. Oo, ang munting Diyos ay tanga, mangyaring huwag mo akong sisihin, Diyos. Sa wakas ay nag-react si Tu Jingyuan. Ang marka ng kaluluwa ay hindi biro. Natural na alam ni Tu Jingyuan na ang pagbibigay ng marka ng kaluluwa ay katumbas ng pagsuko ng kanyang buhay kay Yang Yiyo, ngunit ano pa ang magagawa niya? Ibigay mo. Sa susunod na sandali, isang banal na liwanag ang lumipad mula sa noo ni Tu Jingyuan at naging isang maliit na lalaki na kasing laki ng bulsa, na siyang marka ng kanyang kaluluwa, na lumilipad patungo kay Yang Yiyo. Yang. Pamilyar sa daan at direktang inilagay ito sa kanyang noo at pumasok sa dagat ng kaluluwa. Boom! Isang mapurol na tunog ang tumunog sa dagat ng kaluluwa, ngunit ang kanyang kaluluwa ang direktang humigop sa kaluluwa ni Tu Jingyuan. Sa isang iglap, nagkaroon siya ng koneksyon kay Tu Jingyuan. Ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay ang kaluluwa ni Tu Jingyuan ay talagang napakalakas, mas malakas kaysa sa kanya. Sa kanyang puso, naisip niya na ang mga nilalang na pangunahing nagsasagawa ng paraan ng kaluluwa ay talagang kakaiba. Bagamat mas malakas si Yuan Shen ni Tu Jingyuan kaysa sa kanya, hindi nag-alala si Yang Yiyo na gag-antay si Tu Jingyuan. Kung tutusin, pareho silang nasa level ng God King. Siya ang master at si Tu Jingyuan ang nakasangla. Nagkaroon ng pagkakaiba sa pagitan ng master at ng subordinate. Bukod dito, mayroon pa rin siyang Han Yuan Yiki. Kahit na si Tu Jingyuan ay nasa antas ng God Emperor, hindi niya maibabalik ang mga talahan na yan. Kung magdadalawang isip siya, mararamdaman niya ito sa unang pagkakataon at papatayin si Tu Jingyuan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Binabati ng munting Diyos ang Panginoon. Natutunan ni Tu Jingyuan ang kanyang leksyon. Lumuhad siya sa lupa at sumamba. Teng Snake, bitawan mo siya. Hiniling ni Yang Yiyo kay Teng Snake na palayain ang kanyang kontrol sa Tu Jingyuan. Inilabas ni Teng Snake ang pagkakakulong kay Tu Jingyuan at hinayaan si Tu Jingyuan na mabawi ang kanyang kalayaan. Gayunpaman, si Tu Jingyuan ay malubhang nasugatan ni Yang Yiyo noon, at siya ay malubhang nasugatan pa rin. Magtatagal para gumaling siya. Naisip ito ni Yang Yian at lumitaw ang isang patak ng tubig ng buhay. Lumutang ito patungo kay Tu Jingyuan at sinabing, kunin mo ito. Makabubuti ito para sa iyong paggaling. Isa sa mga bentahe ni Yang ay napakabuti niya sa kanyang sariling mga tao at napaka-protective sa kanila. Dahil si Tu Jingyuan ay naging kanyang lingkod ngayon, siya ay kanyang sariling tao. Walang dahilan para hayaan ang dwarf na ito na masugatan ng husto. Hayaan siyang gumaling sa lalong madaling panahon. Susunod, inaasahan pa rin niyang dadalhin sila ni Tu Jingyuan upang makahanap ng kayamanan. Ang deal na ito ay hindi isang kawalan. Bukod dito, mayroon siyang hindi mauubos na supply ng tubig ng buhay ngayon, kaya hindi ito sayang. Bilang karagdagan, nais niyang subukan kung ang tubig ng buhay ay may epekto sa mga tao sa lupa. Sa pagsasalita nito, hindi siya sigurado kung ang mga tao sa lupa ay itinuturing na tao. Anyway, kamukha sila ng tao, pero mas maikli sila at hindi maituturing na halimaw. Sa tingin ko wala itong epekto. Pero hindi mahalaga. Anyway, ang tubig ng buhay ay tiyak na makakatulong kay Tu Jingyuan na makabangon mula sa kanyang mga pinsala. Tinanggap na ni Tu Jingyuan ang kanyang kapalaran. Ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Yang Yian. Wala siyang pag-aalinlangan at direktang iniluwa ang tubig ng buhay ni Yang Yian.
Sa sumunod na sandali, naramdaman niya ang masiglang sigla na sumasabog sa kanyang katawan. Alam ni Tu Jingyuan na ito ay isang magandang bagay at nagsimulang gumaling mula sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, naramdaman ni Tu Jingyuan na ang dugo sa kanyang katawan ay hindi maipaliwanag na mainit, lalong umiinit, at sa wakas ay nagsimulang sumakit. Sa wakas ay hindi niya napigil ang mapasigaw. Sobrang sakit talaga. Ngunit si Tu Jingyuan ay nagngangalit pa rin at nagpumilit, hinihimok ang pagtatanim ng Yuan Shen, dahil nalaman niyang nagbabago ang dugo sa kanyang katawan, at ang pagbabagong ito ay umuunlad sa isang magandang direksyon. Nilinang ng kanilang angkan ang daan ng Yuan Shen, ngunit ang dugo rin ang pangunahing direksyon sa pagmamaneho. Ang pagpapabuti ng dugo ay nangangahulugan na ang pisikal na katawan ay malakas, at ang malakas na pisikal na katawan ay hindi inaasahang nangangahulugan na ang kapangyarihan na dala ng Yuan Shen ay mas malakas. Ang kahinaan ng paglilinang ng Yuan Shen ay ang pisikal na dugo ay mahirap pagbutihin at pagbutihin. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang mahiwagang patak ng tubig na ibinigay ng master ay hindi lamang may malakas na sigla, ngunit mayroon ding epekto ng pagpapabuti ng dugo. Sa kasong ito, alam ni Tu Jingyuan na pagkakataon na niya ito, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy. Alam niya na hanggat nagpumilit siya sa pagkakataong ito, ang kanyang paglilinang ay magiging isang kalidad na pagpapabuti. At nagulat din si Yang Yian. Akala ko noong una ay walang gaanong epekto ang tubig ng buhay sa Earth Essence ng Earth People, at most it will just heal the injuries, pero hindi ko inaasahan na magkakaroon din ito ng malakas na epekto sa Earth Essence. Ito ay lampas sa aking inaasahan. Ngayon naiintindihan ko na ang Earth Essence ng mga tao sa lupa ay maaaring hindi talaga ituring na isang tunay na lahi ng tao, ngunit mayroon lamang kaunting hitsura ng tao. Sa asensya, maaaring halimaw pa rin ito. Pero di bale, buti na lang, lahat sila naging lingkod niya, na nakakapagpaganda ng bloodline nila. Ang lakas ng kakanyahan ng lupa ay ang kanyang lakas. Makalipas ang kalahating oras, natapos na ang pagsipsip at paglilinang ng Earth Essence. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyo, at nalaman niyang naabot na ng Earth Essence ang rurok ng God King. Kitang-kita ang epekto ng tubig ng buhay sa kanya. Salamat sa iyong regalo, Guru. Nagpapasalamat ako. Agad namang nagpasalamat si Tu Jingyuan kay Yang. Oo, ito ay iyong magandang kapalaran upang mapagbuti ang iyong paglilinang. Gawin mo lang ang iyong makakaya sa hinaharap. Pinuri siya ni Yang. Talagang magsusumikap ako para sa iyo. Ang mga salita ni Tu Jingyuan ay hindi maganda, ngunit sila ay tunay na taos-puso. Si Yang Yian ay labis na nasisiyahan dito. Mukha siyang loyal na tao. Nagustuhan niya. Get up, casual niyang sabi. Bumangon si Tu Jingyuan, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, ibinuka niya ang kanyang bibig at dumura ng 5 kulay na butil na kasing laki ng walnut. Kinuha niya ito sa kanyang kamay at ibinigay kay Yang Yian ng may paggalang, at sinabing, Guro, ito ang Phantom Spirit Bead. Maaari itong kontrolin ng kaluluwa upang lumikha ng mundo ng pantasya sa pagitan ng realidad at ilusyon. Ito ay isang kayamanan na ibinigay ng Panginoon ng lungsod ng Wuwang sa ating angkan. Mangyaring tanggapin ito. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yian. Sa pagtingin sa Phantom Spirit Bead na ibinigay ni Tu Jingyuan, talagang naantig siya, ngunit hindi niya ito kinuha. Alam niya sa kanyang puso na ang Phantom Spirit Bead na ito ay maaaring hindi makapaglaro ng pinakamalaking epekto sa kanyang mga kamay. Siyempre, kung hindi sumuko sa kanya si Tu Jingyuan, tatanggapin sana niya ang Magical Spirit Bead ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ngayong sumuko na si Tu Jingyuan sa kanya, kung tatanggapin niya ang Magical Spirit Bead, hindi ba ito katumbas ng pagnanakaw sa kanyang mga nasasakupan ng kanilang mga kayamanan? Bukod dito, wala siyang kakapusan sa mga kayamanan. Sa kabaligtaran, ang paglilinang ni Tu Jingyuan ay bumuti, kaya ang Magical Spirit Bead ay naiwan pa rin kay Tu Jingyuan upang i-maximize ang pagiging epektibo nito. Pinag-aralan at ginamit ito ng mga Earthlings sa loob ng hindi mabilang na taon, at pinakapamilyar sa papel ng Magical Spirit Bead. Kung paano i-maximize ang pagiging epektibo nito, kasama ng natural na talento ng Earthling sa pagkontrol sa lupa, natural na hindi pangkaraniwan ang kapangyarihan. Pero, maaaring hindi ito ang kaso sa kanyang mga kamay. Itago mo ito. Ang Panginoong ito ay walang kakapusan sa kayamanan. Gaya ng sinabi ko, gawin mo ng mabuti ang iyong trabaho. Sa wakas ay hindi ito gusto ni Yang. Masyadong maraming mga kayamanan ay maaaring hindi mabuti para sa paglilinang. Alam niya ito. Natigilan si Tu Jingyuan. Hindi niya inaasahan na hindi ito gusto ng amo. Sa sandaling ito, nakaramdam si Tu Jingyuan ng hindi maipaliwanag na pagkabigla sa kanyang puso, at nakahinga siya ng maluwag. Kahit na ang Phantom Spirit Pearl ay isang kayamanan na ibinigay sa kanilang angkan ng Panginoon ng Wooking City, ito ay ipinasa sa kanilang Earth Human Race sa hindi mabilang na taon. Kung talagang ibibigay niya ito, natural siyang magsisisi. Ngayon siya na lang ang natitira sa buong Earth Human Race. Ang Phantom Spirit Pearl din ang iniisip ng kanilang Earth Human Race. Natural, natutuwa siyang mapanatili ito. Kasabay nito, nagpapasalamat siya kay Yang Yiyu sa kanyang puso, at lihim na sinabi, sa ganitong paraan, maglilingkod ako ng tapat sa Panginoon sa hinaharap. Salamat, Master.
Sa pagkakataong ito ay hindi ipinahayag ni Tu Jingyuan ang kanyang saloobin ng walang kabuluhan, at itinala ito sa kanyang puso. Okay, dalhin mo kami sa Magic Medicine Garden ng Wuwang City. Nabalitaan ko na sa Magic Medicine Garden ng Wuwang City, may isang uri ng lupa na ginawa ng iyong angkan gamit ang isang uri ng mahika. Mayroon ka ba, Tu Jingyuan? Ang sabi, Guro, mayroon ka, ngunit hindi gaanong. Ito ay napanatili sa nakaraan. Ang timplang lupa ay niluto mula sa libu-libong mga salamangka na gamot sa hardin ng mahiwagang gamot, at ito ay maaari lamang itimpla ng maraming tao ng aking angkan. Hindi ko ito kayang itimpla ng mag-isa. 9 na bote lamang ang napreserba. Masasabing ito ay wala na. Ito ang kakanyahan ng elemento ng lupa ng buong sibilisasyon at ang buong mundo ng walang hanggang Diyos. Ito ay kasing sikat ng ginseng na bunga ng dakilang Diyos ng sinaunang daigdig ang mansyon ng ninuno ng lupa. Gayunpaman, ang prutas ng ginseng ay isang mahiwagang bagay para sa primordial spirit, at ang lupa na ginawa ng ating mga tao sa lupa ay pangunahing ginagamit para sa pisikal na paglilinang. Teka, ano ka? Ang ginseng na bunga ng ninuno na Diyos sa lupa. Nakinig si Yang Yiyo sa mga salita ni Tu Jingyuan, at biglang lumitaw sa kanyang isipan ang ninuno ng immortal na mundo na si Xin Yuanzi. Pero hindi ko alam kung totoo ba ito. Kung gayon ang mundong ito ay lubhang kawili-wili. Kabanata 2630, napakagandang paghuhukay sa bundok. Bilang isang tagalupa, si Yang Yiyo ay kilala sa pangalan ng prutas na ginseng. Ito ang pinakasikat na fairy fruit sa Journey to the West, mas sikat kaysa sa mga peach ng Queen Mother. Sa Journey to the West, si Xin Yuanzi, ang ninuno ng mga immortal sa lupa sa Wushuang Temple, ay may prutas na ginseng. Sa paglalakbay sa kanluran, si Sun Wukong ay dumanas ng malaking pagkawala sa kamay ni Xin Yuanzi upang magnakaw ng prutas na ginseng. Hindi inaasahan ni Yang Yiyo na mula sa bibig ni Tu Jingyuan, parang mayroon talagang ninuno na Diyos ng lupa sa Eternal God Realm na mayroon ding ginseng fruit, at ang Earth Brew ay kasing sikat nito. Bakit parang si Xin Yuanzi, ang ninuno ng mga immortal sa lupa? Posible kayang may ganoong tao sa Eternal God Realm? Natigilan si Tu Jingyuan, at tila napakalaki ng reaksyon ng kanyang amo, ngunit nagmamadali pa rin siyang nagsabi, oo, ang ninunong Diyos ng mundo ay may prutas na ginseng. Ayon sa alamat, ang ninunong Diyos ng mundo ay isinilang sa panahon ng paglikha ng mundo at naging tanyag noong sinaunang panahon. Siya ay hindi pumunta sa langit at hindi namuhay ng mag-isa. Ay kilala bilang Ancestor God of the Earth. Talagang may ganoong tao, ungol ni Yang Yiyo. Pagkatapos ay tinanong niya, alam mo ba kung nasaan ngayon ang Earth Ancestor God? Mapait na ngumiti si Tu Jingyuan at sinabi, narinig lamang ng aking Panginoon na pinag-uusapan ito ng mga matatanda ng angkan. Sinabi nila na ang lugar kung saan matatagpuan ang Earth Ancestor God ay Genuine Mountain sa Eternal God Realm, ngunit iyon ang lokasyon ng Godly Mountain, at walang makakahanap nito. Naisip ni Yang Yiyan na si Tu Jingyuan ay nakatalaga sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City. Natatakot siya na hindi siya umalis. Karamihan sa mga bagay na alam niya ay namana sa angkan. Ito ay sapat na mabuti upang malaman na ang isang tao ay nagkaroon ng prutas. Paano niya malalaman kung nasaan ang Earth Ancestor God? Para kay Yang, sapat na ang malaman na may ganoong bagay. Sa patuloy na pagbabalik sa naunang paksa, sinabi ni Yang Yiyan, Tara, mag-usap tayo habang naglalakad. Dalhin tayo sa Divine Medicine Garden. Kailangan natin ng mga taong magtitimpla. Ayos ba ito? Tumango si Tu Jingyuan at nagtungo sa harapan, na nagsasabing, syempre walang problema. Anyway, wala na ang Wuwang City. Dito ako nagbabantay, at wala talagang mapupuntahan. Mayroon pa bang ibang kayamanan sa Divine Medicine Garden ng Wuwang City? Casual na tanong ni Yang Yiyan. Mapait na ngumiti si Tu Jingyuan at umiling, sinabing, sa katunayan, ang buong hardin ng banal na gamot ay matagal nang nasira dahil sa sakuna. Tanging ang 9 na bote ng alak ng tao na itinago ng aking angkan ang nandoon pa rin. Pagkatapos sabihin iyon, nag-isip sandali si Tu Jingyuan at idinagdag, gayunpaman, may isang lugar sa aking angkan na palaging ipinagbabawal na lugar. Kung mayroong anumang mga kayamanan sa buong hardin ng banal na gamot, sa palagay ko ay dapat naroroon ito, ngunit hindi pa ako nakapasok doon, kaya mahirap sabihin kung mayroong mga kayamanan dito. Anong klaseng lugar? Tanong ni Yang Yiyo. 2. Sinabi ni Jingyuan, ito ay nasa tiyan ng isang bundok, at ito rin ang pugad ng aking angkan, ngunit ang lugar na iyon ay umiral na bago pa ang aking angkan. Narinig ko mula sa aking mga miyembro ng angkan na ang lugar na iyon ay isang ipinagbabawal na lugar na mahigpit na ipinag-utos ng Panginoon ng lungsod. Sa katunayan, mas mabuting sabihin na ang aking Wuwang City Lord ay humiling sa aking angkan na protektahan ang banal na hardin ng gamot. Gayunpaman, wala pa akong nakitang sinuman sa aking angkan na pumasok, at ang mga pinuno ng angkan sa lahat ng henerasyon ay hindi pa, at mayroong panuntunan ng ninuno na walang lahi ng tao ang maaaring pumasok. Narinig ni Yang Yiyo na sinabi ito ni Tu Jingyuan, at naging mas curious siya at naisip ang tingnan. Habang naglalakad sila at nag-uusap, bago nila alam, pinangunahan ng Earth Spirit sina Yang Yiyan, Yu Linglong at Teng Snake palabas ng Stone Statue Area,
at pagkatapos ay dumaan sa isang masukal na kagubatan, at pagkatapos ay may bukas na lugar, ngunit mukhang nasunog at puno ng mga lubak, at halatang nawasak ito ng ilang uri ng mainit na kapangyarihan. Tamang-tama, sinabi ng Earth Spirit, ito ang hardin ng banal na gamot, ngunit nakakalungkot na ito ay naging isang pagkasira. Wala ni isang banal na gamot ang napanatili, at ngayon ay wala ng damo. Ang mga salita ni Earth Spirit ay puno rin ng kalungkutan. Kung tutuusin, bagamat ito ang Divine Medicine Garden ng Wuwang City, ito ay isang lugar na binantayan ng kanilang sangkatauhan sa loob ng hindi mabilang na taon, at sa huli ay maraming tao sa kanilang lahi ang namatay dito. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi sila malungkot. Hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, anong uri ng sakuna ang naranasan ng Wuwang City. Mapait na ngumiti si Tu Jingyuan at sinabi, Guro, sa totoo lang, hindi ko talaga alam. Ako lang ang nag-iisang Earthlings na pinuprotektahan ng aking tribo. Nang magising ako at lumabas, nalaman kong patay na ang lahat ng mga katribo ko at nawasak ang Divine Medicine Garden. Nang lumabas ako para tingnan, nalaman ko na ang buong Wuwang City ay hindi kailanman nasisira. Ano ang uri ng kapangyarihan nito? Well, isa pang tulad ni Teng Shi, na hindi malinaw sa kasaysayan ngunit nabuhay ng mahabang panahon. Alam ni Yang Yian na hindi mahalaga kung ito man ang God Realm kung saan sila ni Yu Linglong, o ang Eternal God Realm dito, ang habang buhay ng sinumang Diyos ay walang hanggan. Maliban kung papatayin, ang God Realm ay isang walang hanggan at immortal na habang buhay. Hindi nagtanong si Yang Yian tungkol dito. Hindi gaanong mahalaga sa kanya ang nangyari dito. Ang naging kapaki-pakinabang sa kanya ay walang iba kundi ang paghahanap ng mga kayamanan, at kalaunan ay pagbutihin ang kanyang lakas, naabot ang pinakamataas na antas ng paglilinang, at ang paghakbang sa hanay ng mga nangungunang Diyos at makapangyarihang mga tao ang susi para sa kanya. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Inakay sila ni Tu Jingyuan pasulong ng humigit kumulang 12 milya bago sila naglakad palabas ng sunog at pitted na hardin ng Divine Medicine. At ang lugar na ito ay isa pa ring lambak na nabuo ng mga pader ng bundok sa magkabilang panig. Ito ay isang magandang pagpipilian para sa Wuwang City upang linangin ang banal na gamot dito. Ang harap ay nasa dulo ng lambak. Narito ang isang bundok na halos patayo sa 90 degrees at parang salamin, na nagtatapos sa buong lambak. Sinabi ni Tu Jingyuan, Guro, ang bundok sa harap ay tinatawag na Diren Mountain, na siyang tahanan ng aming tribo. Ito ay isang cliff mountain, ungol ni Teng Shi. Hindi nakita ni Yang Yiyo at Yu Linglong kung ano ang kakaiba sa bundok na ito. Walang mga inscription, walang mga forma sayon, walang pagbabago sa enerhiya, at kahit na walang mga kuweba. Walang anumang palatandaan ng isang pugad. Ngumiti si Tu Jingyuan at nagsabi, Guro, ang ating mga Diren ay ipinanganak na may kakayahang kontrolin ang lupa na naglalaman din ng ginto at bato. Walang laman ang loob ng bundok. Ang portal ay isang likas na pag-iral para sa ating kaaway na mga taong Diren, at sundin lamang ang maliit na Diyos. Habang nagsasalita siya, lumakad ang Earth Essence sa harapan ng bundok, iniunat ang kanyang maikling palad at inilagay ito sa dingding ng bundok. Sa sumunod na sandali, naliwanagan si Yang Yian. Hindi niya akalain na magagamit ng maayos ang kapangyarihan ng 5 elemento. Siya, nadama na ang isang purong kapangyarihang katangian ng lupa ay lumitaw sa katawan ng Earth Essence, na dumaloy sa bundok sa pamamagitan ng kanyang palad. Biglang natunaw ang buong pader ng bundok na parang umaagos na tubig. Sa isang kisap mata, lumitaw ang isang butas na may diameter na halos 1 metro. Malinaw itong naramdaman ni Yang Yian sa pagkakataong ito. Ang kapangyarihang katangian ng purong lupa sa katawan ng Earth Essence ay nagbukas ng butas sa pader ng bundok sa kalooban sa ilalim ng pambalot at traksayon ng makapangyarihang kapangyarihan ng Yuan Shen. Iniisip niya noon na ang mana ay ang paggamit ng mana, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya na ang mana ay oiliary at ang kapangyarihan ng Yuan Shen ay nangingibabaw, at maaari nitong doblehin ang kapangyarihan at magkaroon ng makabuluhang epekto. Sa ganitong paraan, magagamit ang kapangyarihan ng 5 elemento sa ganitong paraan. Siyempre, ang pangunahing punto ay mayroong likas na kapangyarihang katangian ng lupa sa katawan ng Earth Essence, na mas dalisay kaysa sa nasa kanyang katawan. Natural na alam niya na ang kapangyarihan ng sarili niyang Dao Tree ay sobrang dalisay na, ngunit hindi niya inaasahan na ang attribute power ng Earth Essence ay ilang beses na mas dalisay kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng Earth Essence ay limitado. Pagkatapos ng lahat, ang Earth Essence ay pangunahing ginamit upang linangin ang Yuan Shen. Sa pag-iisip sa sarili, tila ang kapangyarihan sa kanyang katawan ay kailangang patuloy na linangin sa isang mas dalisay na antas. Sa oras na ito, huminto ang Earth Essence at nagsabi, Master, please. Sa sandaling sinabi niya ito, si Teng Snake ay agad na nagmura, ikaw na maliit na duwende, ang iyong utak ay hindi gumagana ng maayos. Gaano ka katangkad? Gaano kataas ang Master at si Linglong Fa Shen? Ikaw bata ang nagpagapang sa Master, hindi mo ba mabuksan ang butas ng mas malawak? Ang Earth Essence ay isinumpo ni Teng Snake, ngunit hindi siya nang ahas na magsalita, at ang kanyang mukha ay namula. Hinarap siya ni Teng Snake, ngunit hindi niya pinabulaanan, at nagmamadaling sinabi, Pabaya ko, Guro, sandali, bubuksan ko ito kaagad.
Habang nagsasalita, muling iwinagayway ng Earth Essence ang kanyang kamay, at ang 1 metrong butas ay agad na lumaki sa halos 3 metro, at pagkatapos ay tumigil. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, huwag kang kabahan, ayos lang. Alam niyang subconscious ang ugali ni Tu Jingyuan, hindi sinasadya, pero tama ang sumpa ni Teng Shi. Hindi niya maaaring hayaang gumapang sila ni Yu Linglong sa entrance ng kuweba na 1 metro ang haba, di ba? Ngayon, tama na ang entrance ng kuweba na may 3 metrong haba, para makalakad lang sila papasok. Pumasok ang grupo sa kuweba na binuksan ni Tu Jingyuan. Matapos makapasok, tinapakan ni Tu Jingyuan ang kanyang mga paa, at ang buong pasukan sa kuweba ay muling isinara, mahigpit na akma na parang natural, na ikinagulat ni Yang Yian. Matapos mabuksan ang kuweba, lumiwanag ang buong kuweba, at hindi man lang malabo. Kung titingnang mabuti, ito ay ang bundok na kumikinang. Hindi napigilan ni Yang Yian na magtanong, ang bato ba sa bundok ay isang banal na bato? Alam niya na ang ilang mga banal na bato at kakaibang mga bato lamang ang magniningning, at ang mga ordinaryong bato, maging ang mga mula sa banal na mundo, ay mga ordinaryong bato. Narinig ko lang na sinabi ng Earth Essence, ang Master ay hindi isang banal na bato, ngunit isang ordinaryong bato lamang sa God Realm. Ang liwanag ay ginawa sa pamamagitan ng pagtitipon ko ng asensya ng enerhiya sa bato. Tumango si Yang Yiyo, nakikita ko. Sa katunayan, kung pagmamasdan mo ito ng mabuti o mararamdaman, maaari mong matuklasan at gawin ito, ngunit hindi mo pa ito nararanasan at hindi kailanman naisip tungkol dito sa direksyong ito. Isang pangungusap ang pumasok sa isip ko, ang pagbabasa ng 10,000 libro ay hindi kasing ganda ng paglalakbay ng 10,000 milya. Sa katunayan, ang pangungusap na ito ay naaangkop din sa paglilinang. Kung hindi siya pumunta sa Eternal God Realm sa pagkakataong ito, hindi niya makikita ang mga ito. Minsan, ang ilang maliliit na detalye, na tila hindi gaanong mahalaga, ay maaaring gumanap ng isang malaking papel sa labanan, at maaari pang magligtas ng mga buhay. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit ang mga magsasaka sa mundo ay laging nagsasalita tungkol sa paglalakbay sa mga bundok. Ang paglalakbay ay maaaring makapagpataas ng kaalaman. Kapag mayroon kang malawak na hanay ng kaalaman, natural na magiging mas mahusay ka kaysa sa iba sa paggawa ng mga bagay at pagsasanay. Guro, ang buong tiyan ng bundok, ang daanan ay 3,000 metro ang haba. Pagkatapos ng 3,000 metro ay ang pugad ng aming angkan. Ang alak ng mga tao sa lupa ay nakaimbak sa gitna ng tiyan ng bundok. Sabi ni Earth Essence habang naglalakad. Well, don't worry, dahan-dahan lang maglakad. Tumango si Yang Yiyo at nagsalita. Sa totoo lang, habang naglalakad siya, nakatingin din siya sa magkabilang gilid ng daanan. Maliban sa pagbubukas sa simula ng daanan, na itinuring na binuksan ng Earth Spirit, nakita ni Yang Yiyo na ang natitirang bahagi ng daanan pagkatapos ng 100 metro ay hinukay ng kamay ng hindi gumagamit ng mana. Hindi tulad ng kanyang naisip, ang paghuhukay ng buong daanan ay tila napakahusay, kahit nakatanji tangi, at bawat pulgada ng lupa ay isang sining. Ito ay napakalawak din, na may taas na 9 na metro at lapad na 6 na metro. Ang lapad na ito ay ganap na sapat para sa Earth People, na kalahating metro lamang ang taas, at napakaluwang. Ang punto ay nakita ni Yang Yiyo mula sa paghuhukay ng CP na ito na ang Earth People ay isang lahi na may napakahusay na pagkakayari, at syempre sila ay nabighani sa kagandahan. Bakit? Sapagkat, sa magkabilang panig ng daanan, kabilang ang tuktok at lupa, ang bawat umiiral na paghuhukay ay sinukat, binago at pinakintab, at ang matigas na katawan ng bato ay pinakintab na kasing kinas ng salamin. At ito ay inukit na may katanji tanging mga sabit sa dingding. Ang mga mural ay halos buhay. Mga bundok at ilog, bughaw na langit at puting ulap, mga bituin at malalawak na dagat, lahat ng natural na eksena ay inilalarawan sa mga mural. Siyempre, ang mga pangunahing tauhan ay ang Earthling Ancestor at ang Giant Wu Clan. Sa paglalakad sa daanan, sina Yang Yiyo at Yu Linglong ay hindi nakaramdam ng pagkabagot, ngunit sa halip ay nakaramdam ng saya at kalmado. Bagamat ang pasukan sa kuweba ay tinatakan ng kakanyahan ng lupa, naramdaman ni Yang Yiyan na ang hangin sa daanan ay napakakinis. Ito ay malamang na maaliwalas sa loob. Hindi ito mamasa-masa o tuyo, na mas mabuti pa. Kung walang banal na kapangyarihan, maging ang normal na paghinga ay napakakomportable. Pagkatapos, naglalakad ng 1,000 metro, lumitaw ang isang madilim na ilog. Gayunpaman, ito ay inilihis sa tuktok ng daanan sa pamamagitan ng mapanlikhang teknolohiya ng paghuhukay ng Earth People, tulad ng 18 liko ng kalsada sa bundok, at ito rin ay bumuo ng isang talon. Napapaligiran ng ambon ng tubig at magagandang mural, para akong naglalakad sa isang pantasya. Para talagang pumasok sa isang fairy tale world sa ilalim ng tiyan ng bundok. Sa daan, patuloy na lumilitaw ang iba't ibang nahukay na mural, eskultura, at iba pa, na hindi naman nakakasawa. Sa napakagandang kapaligiran, ang oras ay lumipas ang pinakamabilis. Hindi na mamalayan, natapos na ang 3,000 metro ng daanan. Dinala sila ng kakanyahan ng lupa sa isang malaking pinto at huminto at nagsabi, Guro, narito kami, eh. Malaking batong pinto na may taas na 9 na talampakan at 3 talampakan ng lapad, na may nakaukit na lalaki at isang babae.
Ang lalaki at babae ay nakasuot ng korona at korona ng phoenix sa kanilang mga ulo. Malinaw, hindi sila mula sa Earth people, ngunit mula sa higanteng tribo ng mangkukulam. Ang lalaki ay maharlika at ang babae ay maganda. Pinagdikit ni Tu Jingyuan ang kanyang mga kamay, yumuko, at pagkatapos ay tumayo at nagsabi, Guro, ang mga ukit sa tarangkahan ay ang Witch King at Reyna ng Witch King City, ang mga panginoon ng ating angkan. Siyempre, matagal na iyon. Nakaukit ito sa tarangkahan bilang pagpapakita ng ating paggalang sa kanila. Habang nagsasalita si Tu Jingyuan, ikanaway niya ang kanyang kamay at isang banal na liwanag ang bumungad. Sa sumunod na sandali, dahan-daang bumukas ang gate. Binuksan ni Yang Yian, Yu Linglong, at Teng Shi ang gate sa sandaling ito at nakita ang isang masiglang espasyo na lumitaw. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.